Tayo darako sa pag-aaral ang salita ng Diyos, partikular sa ating confession ng Heidelberg Catechism. Tayo magsisimulang muli at ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Lord's Day 1. Ang Lord's Day 1 ay binubuo ng dalawang katanungan, tanong at sagot, 1 and 2. Pero bago natin basahin ang question and answer 1 and 2, tayo po muna ay bumasa mula sa salita ng Diyos bilang ating scripture reading. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Mula verse 3 hanggang verse 25 ang ating babasahin. 1 Peter chapter 1 mula verse 3 hanggang verse 25. Ganito ang sabi ng salita ng ating Diyos. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak, na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, na ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayoy binalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Kaya ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na nung una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos, na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian.
Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayo muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ngayon tayo dumako sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, Question and Answer 1 and 2. Ganito ang sabi, pakinggan. Tanong isa o tanong number 1. Ano ang tangi mong kapanatagan sa buhay at kamatayan? Ang sagot, na sa aking katawan at kaluluwa, sa buhay man at kamatayan, hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako ay pag-aari ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kaniyang mahalagang dugo, siya ay naging lubos na kabayaran sa lahat ng aking mga kasalanan at nagpalaya sa akin mula sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya naman, pinangangalagaan ako na kung hindi loloobin ng aking Ama na nasa langit, wala ni kahit isang hibla ng buhok na malalagas sa aking ulo. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay marapat magsilbi sa aking kaligtasan. At kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, tinitiyak din niya sa akin ang buhay na walang hanggan. At ginagawa akong tapat na kusang loob at handa mula ngayon ay mamuhay sa Kanya. Tanong number 2. Ilang mga bagay ang iyong kinakailangang malaman upang ikaw, habang tinatamasa mo ang kapanatagang ito, ay magawang mabuhay at mamatay na may kagalakan? Ang sagot ay 3. Una, gaano kalaki ang aking mga kasalanan at kapigatian? Pangalawa, paano ako maliligtas mula sa lahat ng aking mga kasalanan at kapigatian? Pangatlo, paano ko ipahahayag ang aking pasasalamat sa Diyos sa gayong pagliligtas? Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mayroong pagkaalam pagdating sa usaping ownership o pagmamay-ari. Marahil may mga bagay tayong masasabi nating akin ito, tulad ng sasakyan na nakapark ngayon sa labas ng ating iglesia. Ang ating tahanan, ang ating mga kagamitan o mga ari-arian. Ngunit alam natin na ang mga ito ay pansamantala lamang. Kamakailan, naranasan natin ang epekto ng bagyong Karina. Ito ay isang paalala ng pagiging pansamantala ng mga bagay na itinuturing nating pag-aari. Ang bagyong ito ay nagdulot sa atin ng pinsala, nasira ang mga tahanan, at nag-iwan ng maraming ari-arian na naapektuhan. Kita natin, napakinggan sa mga news. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay maaaring mawala. Ang mga bagay na ito ay maaaring magluma, maaaring manakaw. Kaya natutunan nating huwag masyadong kumapit sa ating mga pag-aari.
Ngunit pagdating sa ating Diyos, pagdating sa ating Panginoon, ang pagmamay-ari ng Diyos ay naiiba. Na kapag ang Diyos ang nagmamay-ari ng isang bagay, walang makakapagbago noon. Hindi ito mawawala, hindi ito mananakaw. At ito ay nagbibigay sa atin ng malaking kapanatagan o malaking comfort sapagkat tayo na kaniyang mga anak ay tinatawag ng Diyos na kaniyang mana o espesyal na pag-aari. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay Kaniya. Binili niya tayo sa pamamagitan ng Kaniyang mahalagang dugo, ang dugo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating ngang binasa, sa ating scripture reading, nakita natin doon sa 1 Peter chapter 1, at specifically doon sa verse 18 hanggang verse 19, na sinasabi roon na tayo ay tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay binili ng Diyos at tayo ay Kaniyang pag-aari. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa, sa buhay at sa kamatayan. Tayo'y pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa, sa buhay at sa kamatayan. Upang maipakita iyan, kung gaano tayo lubos na pag-aari o gaano tayo lubos na nabibilang sa ating Panginoong Hesukristo, binibigyang diin ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 1, na hindi tayo sa ating sarili, kundi tayo ay nabibilang sa ating tapat na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pag-aaral, meron tayong 2 punto na bibigyang diin. Ang una ay katawan, sa katawan at kaluluwa. At ang pangalawa ay ang sa buhay at kamatayan. Ating titignan kung ano ang ibig sabihin nito. Nasa ilalim ng ating tema na ako ay kay Hesukristo, ang aking tagapagligtas. Yan ang ating tema, ako ay kay Hesukristo, ang aking tagapagligtas. Na mayroong 2 punto, sa katawan at kaluluwa, at pangalawa ay ang sa buhay at kamatayan. Tignan natin ang una. Ang katawan ay nakikita. Ang katawan ay mahahawakan. Ang katawan ay mailalarawan. Ito ay isang pisikal na anyo na maaaring linisin at maaaring alagaan. Ngunit ang tanong, ano ang patungkol sa kaluluwa? Paano natin ito maipapaliwanag? Bagaman hindi nagbibigay ng tiyak na definisyon ang Biblia o ang kasulatan, madalas itong binabanggit na siyang nagpapakita na ang kaluluwa ay ang hindi nakikita at hindi mahahawakan na aspeto ng ating pagkatao. Alalahanin natin na sa ating pananampalatayang reform, itinuturo ang dichotomy na tayo'y binubuo ng katawan at kaluluwa, kung saan ang kaluluwa at espiritu ay ginagamit ng magkakasalitan o interchangeably. At yun nga ang makikita natin
Na yun ang pinapatunayan ng kasulatan o ng Biblia. Tulad halimbawa sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7. Tulad din sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 at sa Matthew chapter 10 verse 28 at yung pamilyar na verse sa atin ay ang Hebrews chapter 4 verse 12. Sa James chapter 2 verse 26, at alam natin na ito'y pamilyar din na talata sa atin na sinasabi, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang katawan na walang espiritu ay patay. At ayon kay John Calvin, nakuha natin sa kanyang librong Institutes of the Christian Religion, Book 1, Chapter 15, and I quote, ang sabi niya, "The soul is the most important part of the human being, for it gives life to the body and carries the true essence of personhood. The soul does not end with the death of the body. It continues to face God on the day of judgment." Sa kanyang view or sa kanyang perspektibo, ang kaluluwa ay isang mahalagang aspeto ng ating espiritual na pagkatao. At ito ay nananatiling buhay sa kabila ng kamatayan ng katawan. Nanawa ating pag-isipan, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ating kinote kanina sa Matthew chapter 10 verse 28 na kung saan sinabi roon ng ating Panginoon, binalaan niya ang mga tao, binalaan niya tayo na huwag matakot sa mga makakapatay sa katawan lamang, kundi sa Kaniya na may kapangyarihang patayin ang katawan at kaluluwa sa impyerno. So yung talatang iyon o yung talinghagang iyon ay nagpapakita na ang kaluluwa ay may mas mataas na halaga kaysa sa pisikal na katawan. Ang katawan ay limitado sa pisikal na mundo, ngunit ang kaluluwa ay umiiral sa espiritual na realm o kaharian. At ito ang tunay na may kinalaman sa ating ugnayan, sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Ang pag-unawa natin sa kaluluwa ay nakaugat sa kung paano tayo nilikha ng Diyos. Alam natin na siya ay lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng tao sa hayop. Halimbawa, ang hayop tulad ng aso, pusa, at mga ibon ay sumusunod sa kanilang kalikasan. Samantalang tayo bilang tao ay nilikha na may kakayahang makilala ang Diyos. Na atin siyang paglingkuran, na siya'y ating mahalin at makipag-ugnayan sa Kanya sa malalim at personal na paraan. Gayunpaman, ang kasalanan ay nagdulot ng malaking pinsala sa ating kaluluwa. Ang ating kalikasan, sabi ng Catechism sa sagot 7, ay naging napakabulok. Ang ating espiritu ay puno ng kasinungalingan. Ang kasalanan ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin, kundi ang kasalanan, ito ay bahagi rin ng ating pagkatao, bahagi rin
ng ating pagkatao, ang katotohanan ngayon ng Ebanghelyo na itinuturo sa atin ng Catechism dito sa Lord's Day 1 ay nagsasabi na ang Diyos ay lubos na responsable para sa ating mga kaluluwa. Hindi niya tayo iiwan na nakakulong o hahayaan sa pagkaalipin ng dyablo. Sa halip, ginawa niya ang lahat ng kinakailangan upang alisin, upang burahin ang ating mga pagkakasala at tayo'y pagkalooban o tayo ay binigyan ng kapatawaran. Tayo na nagkasala ay dapat parusahan. Tayo na nagkasala ay dapat mamatay. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang tumanggap, ang siyang nagdusa, o ang siyang naparusahan. Imbis na tayo, siya ang naparusahan para sa atin. Ang pagkakatawang tao ni Kristo sa buong pagkatao, kabilang ang katawan at kaluluwa, ay nagbibigay sa Kanya ng kakayahan upang tayo'y maligtas. Sabi ng Article 18 ng Belgic Confession, dito'y sinasabi, and I quote, sabi doon, Christ did not only assume human nature as to the body, but also a true human soul, that he might be a real man. For since the soul was lost as well as the body, it was necessary that he should take both upon him to save both. Dahil sa kanyang sakripisyo, pinawi ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang mahalagang dugo. Si Kristo ang nagmamay-ari ng ating mga kaluluwa at binago ang ating pagkakakilanlan mula sa pagiging mga kaaway ng Diyos tungo sa pagiging mga kaibigan at mga anak ng Diyos. Ngayon, ano naman ang tungkol sa katawan? Maraming mga philosopher, tulad ng mga Griego, ang nagsasabi na ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa katawan. Na kapag namatay tayo, ang kaluluwa ay magpapatuloy sa walang hanggan, habang ang katawan ay bumabalik lamang sa alabok. Maaaring naiimpluwensyahan tayo ng ganitong pag-iisip. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay ng ibang perspektibo o ng ibang view o pananaw. Sa halip, ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos na ang katawan ay mahalaga. Ang katawan ay mahalaga. Sa Job chapter 10, verse 8 to 12, kung ating bubuksan doon ang ating mga Biblia, sa Job chapter 10, verse 8 to 12, dito inilarawan sa atin ang Diyos bilang tagalikha ng ating katawan. Ang sabi roon, ang iyong mga kamay ang humugis at gumawa sa akin, at ngayon pumipihit ka at pinupuksa ako. Iyong alalahanin na ako'y ginawa mo mula sa luwad, at ibabalik mo ba akong muli sa alabok? Hindi mo ba ako ibinuhos na parang gatas at binuo mo ako parang keso?
Ako'y dinamitan mo ng balat at laman, at ako'y hinabi mo ng mga buto at mga litid. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at tapat na pag-ibig, at ang iyong kalinga ang nag-iingat ng aking espiritu. Ipinapakita nito sa atin, mga kapatid, na ang katawan ay hindi lamang basta o simpleng lalagyan, kundi isang mahalagang bahagi ng ating paglikha. Ngayon, ngunit, nung pumasok ang kasalanan, pagpasok ng kasalanan, nagkaroon din ng mga problema sa ating katawan, ang ating katawan. Ang ating katawan ay nagiging marupok. Ang ating katawan, mula sa simula ng ating buhay, tayo ay nagiging mahina. At ang ating katawan ay unti-unting o malapit sa pagkasira. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, doon sa 1 Corinthians chapter 15, alam natin na inilarawan ni Apostol Pablo ang ating katawan bilang puno ng pagkasira at ng kahinaan. Ang sakit o karamdaman, pagkapagod at mga problema sa katawan ay bahagi ng ating buhay dito sa lupa dahil sa kasalanan. Kaya sa kabila nito, kaya masabi nating mahalaga, hindi dapat natin baliwalain ang ating katawan. Sinasabi sa Psalm 139, verse 13 to 14. Psalm 139, verse 13 to 14. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So mga kapatid, ang katawan ay mahalaga. Dahil ito ang ginagamit natin upang gawin ang mga gawaing ipinagkatiwala, ang mga gawaing itinalaga ng Diyos para sa atin. Ang katawang ito, ang katawan na mayroon ka, nang mayroon tayo, ito'y regalo mula sa ating makapangyarihang Diyos. At ito ring katawan na ito ang ginagamit natin upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Si Kristo, ito ang punto. Si Kristo ay namatay para sa katawan din. Si Kristo ay namatay rin para sa ating katawan. Tinanggap niya ang katawan upang iligtas ang katawan. Sa huling araw, ang ating mga katawan ay muling bubuhayin at magkakaroon ng bagong anyo. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sinasabi roon ni Pablo na ang katawan ay magbabago sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ang katawan ay bahagi ng ating pagkatao. At sa muling pagkabuhay, ang katawan
at kaluluwa ay magiging magkasamang muli. Kaya anong ibig sabihin nito? Para sa ating mga katawan ngayon, iyan ang tanong na kailangan nating sagutin. Ang ating mga katawan ay hindi natin pagmamay-ari. Hindi natin dapat gamitin ang ating katawan para sa kahit anong nais natin. Ang Diyos ay tumitingin sa atin bilang kabuuan at sinasabi na kahit ang ating mga katawan ay templo ng kaniyang banal na espiritu. Sa makatuwid, mahalaga sa Diyos kung paano natin ginagamit ang ating katawan. Ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating mga tainga, ang ating mga mata ay dapat nating gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Dapat nating gamitin ang ating mga katawan sa mga gawain ng katuwiran, sa mga gawain ng kabanalan, tulad ng pagtulong sa kapwa, o pagtulong sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, sa pag-aalaga sa ating sarili, higit sa lahat, sa ating pagsamba sa Diyos na siyang ating pagpapasalamat o bilang pagpapasalamat natin sa kaniyang napakadakilang ginawa ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, tayo'y kanyang tinubos, tayo'y kanyang binili, meaning tayo'y kanyang pag-aari. Yan ang sa katawan at kaluluwa. Ngayon, sa buhay at kamatayan, ang punto na ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na mula sa ating pang-araw-araw na pag-iral hanggang sa ating huling sandali, mga kapatid, tayo ay pag-aari ni Kristo. Hanggang dulo, mula nung simula ng iyong pag-iral, nung ikaw ay nabuhay, hanggang sa huling sandali, tayo ay buo at ganap na pag-aari ni Kristo. Ang buhay, ayon sa kasulatan, ay tumutukoy sa lahat ng ating mga karanasan, ang ating paghinga, ang ating paggalaw, at pagkakaroon ng kaisipan. Ipinapakita ng Biblia na ang buhay natin ay puno ng iba't ibang kaganapan. Mayroong mga magagandang pangyayari sa ating buhay o magagandang sandali. Darating tayo sa mga pagsubok sa buhay o paghihirap. Kasama rin doon ang ating mga pinipili, ang ating mga pinahahalagahan, na sa kabila ng lahat ng ito, tandaan natin, tayo ay pag-aari ni Kristo. Sabi ng Katikisim, walang kahit isang hibla ng buhok ang mahuhulog mula sa ating ulo nang hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Hindi ba't napakalaking kapanatagan na marinig iyan o maisapuso natin ang mga salitang ito na ipinagkaloob sa atin. Sabi ng Romans chapter 14 verse 7 to 8,
Sinasabi ni Pablo na walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ipinapakita nito na sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating mga relasyon, sa ating mga pagsubok na pinagdaraanan, si Kristo ay mayroong mahalagang bahagi, mayroong malaking bahagi sa ating buhay. Ang katotohanan na tayo ay pag-aari niya ay nangangahulugang hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin si Kristo. Ang bawat hakbang ng ating buhay ay nasa ilalim ng Kanyang pag-aalaga at patnubay. Ngayon, pagdating sa ating kamatayan, ang ating pag-aari kay Kristo ay nagbibigay ng malaking kapayapaan. Kahit na ang kamatayan, mga kapatid, ay isang natural na bahagi ng buhay. Ang totoo, hindi ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo nilikha para mamatay. Hindi para magtagumpay sa buhay na walang hanggan. Kaya kahit sa ating huling sandali, may tiwala tayong si Kristo ay hindi tayo iiwan. Na sa katunayan, ang kamatayan ay nagiging pakinabang para sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan, tayo ay direktang papasok sa presensya ng ating Diyos. Naalala natin dito ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na sinabi niya, "For to me to live is Christ, and to die is gain, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Dahil ikaw, dahil ako, ay pag-aari ni Kristo. Mayroon tayong layunin. Meron tayong layunin sa buhay. Mahalaga na ito'y ating matandaan, sapagkat madalas nating kino-question ang ating dahilan sa pag-iral. Para sa mga kabataan, maaaring tila ang buhay ay umiikot lamang sa pag-aaral. O kayo na mga nagtatrabaho, umiikot lamang ang inyong buhay sa paghahanap buhay, sa inyong karera, sa inyong pagtatrabaho, doon na lamang umiikot ang inyong buhay. And on the other side, o sa kabilang banda, ang mga matatanda ay maaaring nagtataka kung ano ang layunin nila sa buhay habang nagbabago ang kanilang mga kondisyon at nagiging mas mahirap ang buhay. Sila'y nangihina, sila'y napapagod, sila ay nagkakasakit. Ngunit ano ang iniuutos sa atin ng Diyos na dapat nating gawin, mga kapatid?
Sinasabi sa atin ng Psalm 146 na aking binasa kanina sa call to worship. Sa Psalm 146 verse 1 and 2, sinasabi roon, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon. Ano sabi roon? Habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Mga kapatid, ang mensahe dito ay napakalinaw. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay tinatawag na purihin ang ating Diyos, purihin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Yun ang tunay na layunin ng ating buhay. Ang magbigay ng papuri, ang magbigay ng kaluwalhatian habang tayo ay may hininga, habang tayo ay may buhay. Dahil tayo ay pag-aari ni Kristo sa buhay man o kamatayan, tiyak tayo na may mas magandang hinaharap na naghihintay sa atin. Yun ang ating buhay na pag-asa. Ang ating buhay dito sa lupa ay hindi natatapos sa simpleng paglilibing sa isang kabaong. Hindi doon nagtatapos. Mamaya uwi na naman kami, pero naman kaming madadaan ng nililibing. Dahil ang kamatayan ay hindi ang huling salita sa ating pag-iral. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo, ay nag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan at ang masakit na dulot ng kamatayan. Naalala ko ang aking lola. Naalala ko si nanay na habang siya ay nakahiga sa isang hospital bed, hirap na hirap, pilit na lumalaban. At sa mga oras na yon, alam niya na ako ay paalis papuntang Leyte. Sabi niya sa akin, bago ka umalis, pagdasal mo ako. So kami nagdasal. Sinabi sa prayer na may pagkabuhay na maguli. Dahil sa ginawa ni Kristo. Pagkatapos kong manalangin, sabi niya, magkikita pa tayo ulit, Joseph. At nung lumapag ang aming eroplanong sinasakyan, dumating ang balita na patay na si nanay. At sa mga oras na iyon, may lungkot. Oo, masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Subalit, pinaalala sa akin ng Diyos. At sana, maalala natin ang salita ng Diyos kapag dumating ang punto na ang isa sa mahal natin sa buhay o ang ating kapatid sa ating Panginoong Hesukristo ay kinuha ng Diyos. Alalahanin natin ang salita niya na sa huling araw ay may pagkabuhay na muli. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse
54, ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan ay nagpapatunay na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. Ang kaniyang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng malaking katiyakan na sa kabila ng lahat ng paghihirap sa buhay, tayo ay makararating sa isang walang hanggan at perpektong estado, kapiling ang ating Diyos. Kapiling ang kasama ang ating Diyos. Bilang pagtatapos, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa ginawang pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng halaga at tayo ay ganap na pag-aari niya. Pag-aari niya tayo sa katawan at kaluluwa at sa ating buhay at kamatayan. Dahil dito, tayo ay tinatawagan na sagutin ang 4 na mahalagang tanong. Ang una, paano mo ginagamit ang iyong katawan? Pangalawa, kumusta ang iyong kaluluwa? Pangatlo, para kanino ang iyong buhay sa kasalukuyan? At panghuli, kung dumating ang oras ng iyong kamatayan ngayon, maaari mo bang harapin ito ng may tiyak na kapayapaan? Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong ginawang pagliligtas sa amin na sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, kami iyong binili, kami iyong pag-aari. At nawa sa buhay na ito, kita namin na kami palagi mong sasamahan, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kami iiwan. Ikaw ang gagabay, papatnubay sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, sa bawat kahirapan, sa bawat sandali ng aming buhay. Pagyamanin mo, O Diyos, ang mga katotohanan na aming narinig, na iyong mensahe sa amin, at ito'y aming mapanghawakan at magamit at upang kami lalo pang tumatag sa aming pananampalataya sa iyo. Kami umaasa, nagtitiwala lamang sa iyong kalooban, sa iyong magagawa sa aming mga buhay. Pagpalain mo po kami patuloy sa buong araw na ito na iyong tinalaga sa amin upang ikaw ay aming luwalhatiin at aming sambahin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay